At tayo na naman ay magpapakalat ng hindi ka nais-nais na mga balita sa Pilipinas. Pero dito sa ating channel, yung mga hindi ka nais-nais na balita, gawin nating nakakatuwa. Kasi toxic ng mga balita rito eh. Syempre, alam naman toxic tayo mula ngayon hanggang 2028. Excited na tayo sa 2028 kasi sa 2028 it's a redemption time. Alam nila yan, hindi nila makikakailayan. Kaya ngayon, ngayon nagkakandara pa sila. Hindi sila makapuntos kay Alan Peter Cayetano. Kaya ngayon, ito si Alan Peter Cayetano, may sinabi na naman kasi matindi na naman yung mga binitawang salita ni Alan Peter Cayetano. Panoorin natin, tapos panoorin din natin yung pag-iyak nito ni Ping Lacson ha. Ito i-play natin mga bossing. Ayan ha. I-play natin ha. Sige, pasok Alan Peter Cayetano, asarin mo ang mga hudas. Concerns ni Chief Prosecutor or Chief Persecutor Ping Lacson, kasi trabaho na daw niya po ngayon na habulin ng mga senador. Sabagay, hindi ito po bago yung sinabi niya kanina kasi ginawa niya na ito kay Chis Escudero, ginawa na kay Joel Villanueva, ginawa na kay Jingoy Estrada, ginawa na kay Senator Marcoleta, ginawa niya ito kay Erwin Tulfo, except that kumampi ka agad sa kanya. Ginawa pala nito ni Ping Lacson kay Erwin Tulfo, kaya pala si Erwin Tulfo panay ang dila sa tumbong ni Ping Lacson. Kasi pala kinanapala nito ni Ping Lacson itong si Erwin Tulfo, kaya pala ngayon nagpapakaaso. Ganun pala ha. Sige, diretso. So, maybe 1 or 2 more. So, pang 6 or 7 na ako, 6-7 na ako sa mga tina-target ni Senator Lacson. So, pag-usapan natin mamaya yan in a very calm, in a very professional matter. 6, pang-anim na daw siya na tinitira ni Lacson. Nagtagumpay si Lacson sa iba, pero dito hindi siya magtagumpay rito. Panay ang depensa niya ngayon. Hindi ako magnanakaw, hindi ako kurap, pinalaki ako ng magulang ko ng maayos. Ulol! Tiyang inang yan. Ulol, i-expose ka nito ni Alan Peter Cayetano, Ping Lacson, pati kulay ng panty mo. Pati kulay ng panty mo, boss. Ilalabas nito ni Lacson, humanda ka. Ipipin ko nga tong message na to ni Putragis. Wait lang ha. Asan na yun? Pin, ayan. Para hindi mapagod to kaibigan ko si Putragis magpaalala sa inyo. So ayan, ano pa? Ma-assure ko rin po kayo na walang ghost project sa Taguig. To the best of our knowledge, ilang beses na nag-inspect. Walang ghost project. So fake news peddler to si Ping Lacson. Pero bago ko sabihin fake news peddler si Ping Lacson, pasalamatan muna natin si Mirel Domingo diyan sa Canada. Alam niyo kayo talaga sa Canada ang gaganda niyo na ang babangon niyo pa. Hindi kayo masyadong pagod. Maraming salamat sa inyo, Mirel Domingo diyan sa Canada. Hindi ako, yung mga taga Canada, malalapit ang puso ko sa mga yan eh. Malalapit ang puso ko sa mga taga-Canada, mababait talaga yan. Maraming mga mababait tsaka mga generous dyan sa Canada. Mabuhay kayo pag nagpunta ako dyan. Ha? Malakas ba mic ko? Hinaan ko rito. Wait lang. Ayan, hinaan ko. Hinaan ko pa. Okay na yan. Pabayaan nyo na kasi nagloloko tong ano ko eh. Basta importante na nakapag-usap tayo. Malakas ba yung mic ko? Wag na ako magsalita. Sige, mamaya hinaan ko para pagka okay na yan, di okay na tayo. Said that po, kaya ako sinabi ko anong itatanim, yan ang anihin. Kahit anong isip ko po hindi pwedeng manahimik sa nangyayari sa ating bansa. So, ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga at may mga minions. So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero itong isa, ito yan. Yung minion na yan, pangalan yan ay Melvin. So, shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion. Melvin the Minion. Ang pangit parang demonyo, Melvin demonyo, ganon. Hindi, Melvin the Minion daw, Melvin the Minion. Minions. Di ba si Gru diyan sa Despicable Me. May mga minions yan eh, may mga tagagalaw, tagagawa ng mga kung ano-ano sa buhay niya. Ayan yan. Parang si Bongbong, tsaka si Romualdez sa mga ulo ng mga magnanakaw sa mundo. Sa mundo, hindi na sa Pilipinas, putang ina silang pinakamagnanakaw sa mundo, maniwala kayo. Sabi ko nga sa inyo, sa isang bagay, tinalo natin ang lahat ng mga tao sa buong mundo eh. Kahit siguro sa kasuluk-sulukan ng ibang planeta. Tinalo natin. Saang bagay? Sa pagalingan? Hindi. Putang ina, sa pagnanakaw. Itong magpinsan na to, putang ina, sa buong mundo sila ang pinakamagaling na magnanakaw. Sabi ko nga sa inyo, si Lupin III mahihiya sa kanila eh. Pag sama-samahin mo lang man lahat ng utak ng mga nakulong sa pagnanakaw sa buong Pilipinas, pati sa buong mundo, putang ina, pag pinagdikit-dikit mo yun, hindi uubra sa kanila eh. Itong si Martin Romualdez at saka itong si Bongbong Marcos, matindi talaga itong mga ito. Ito, nananalaytay sa dugo nito. Langis. Alkitran na.
O sila ang pinakamagnanakaw sa mundo, hindi lang sa Pilipinas. Pag pumunta ka ng ibang bansa, pag tinanong mo, o kilala niyo yung mga Marcos? Oo, magnanakaw yan. O pumunta nga ako noong nakaraan sa sa kaduluduluhan na ng Mongolia doon na sa may paanan ng Mount Everest. O mantakin mo kilala pa rin si Bongbong tsaka si Martin doon. O nung sinabi ko, kilala niyo si Bongbong tsaka si Martin, nagulat yung yung taga Mount Everest, tinago yung pitaka niya, baka nakawin daw. O, mga minions. Yan si Melvin Matibag, si Ping Lacson, si Tito Soto, si Erwin Tulpo. Oh, bongbong. Maraming sa'yo. Salamat, bongbong, ha. Oh, isumbong kay bongbong. Mabuhay ka. God bless you. At buong pamilya mo, mabuhay kayo lahat. Salamat sa iyong pag-share ng blessing dito. So, yeah, mga minions siya. Marami pa. Yung mga vlogger ni Bongbong, wala. Yung putang ina nun, mga patay gutom yun. Ang papangit na, ang hihirap ka. O wala yung mga yun. Itong mga minions siya, yung dalawang Rimulya, yung magkapatid na Rimulya na sa impyerno rin mapupunta, sila Abalos. Lahat yan, mga minions ni Bongbong yan. O. Naman yan eh. So, let's talk about, kasi sabi na relax lang, cool lang. So, sige, pag-usapan natin mga sinabi ni Senator Lacson, pero sayang oras, if it's going to be about him or me, or you... Oy, totoo yan, Spencer Lacalle, di ba? O, dyan sa Hong Kong, kilala yung mga Marcos dyan. Kilala yung mga Marcos dyan sa Hong Kong. Pag pumupunta nga daw ang mga Marcos dyan sa Hong Kong, nagsasara lahat ng bangko, baka nakawa nila eh. Namin. But it is going to be about a path towards finding the whole truth. Ano ang forma ng flood control? Saan siya natigil at bakit na-question yung integrity niya? Hindi po ako ang nag-question ng integrity niya. Buong bayan ang nag-question ng integrity nung tumigil siya mag-imbestiga nung pagdating na doon. Yun, ang ganda kasi ng sagutan nito ni Ping Lacson at saka nito ni Cayetano. Kasi nung sinabi ni Alan Peter Cayetano na si Lacson walang integridad, puta sumagot kagad si Lacson yata galit na galit siya na si Alan Peter Cayetano panay ang Facebook Live. Galit na galit siya, pero puta nakaabang naman siya. Nakaabang siya sa Facebook Live ni Alan Peter Cayetano. Sinasabi niya, Facebook Live yan, live seller na yata yan, Junior TBE. Maraming salamat sa iyo ha. Mabuhay ka. Asan na ba yung ko? Asan na ba yung putik yan. Oh. Asan na ba yung ko dito? Hindi ko na mabasa to si yung isang nagpakulay. Maraming salamat. Oy, Virginia. Saan na to? Hindi mamaya babalikan ko pagka lumabas yung ko dito. Nawala yung ng Apple ko Oh, but anyways, ayun na nga, galit na galit siya dito kay Alan Peter Cayetano kasi live ng live. Pero noon naman siya nanonood ng live. Sa tuwing may sasabihin si Cayetano, putsang ina, magpo-post kagad si Ping Lacson, pipick uping kagad ng mga mainstream media yan. Putang ina, ganun kalakas yan si Ping Lacson sa mainstream media. Oo, pati utot niya, i-tweet ng mainstream media, maniwala kayo. So, sinabi dito ni Alan Peter Cayetano, walang integridad. Alam mo kaya sakit na sakit si Ping Lacson sa pagla-live ni Alan Peter Cayetano. Puta, milyon-milyon na nanonood. Chinek ko yung mga videos ni Alan Peter Cayetano, 4.6 million views. 5 million views. Putang ina, maiinis ka naman talaga, no? Mantakin mo si Ping Lacson pagka hindi marunong mag-Facebook si Ping eh. O kasi nga, yung mga comment section nila, Tulpo nila, Ping, mga naka-off yan eh. Kasi pag subukan mo si Erwin Tulpo pag live-in mo, nang lahat pwedeng mag-comment, kita mo, lahat puros pag mumumurahin yung hindot na yan. O ito si Ping Lacson, di ba marunong mag-live yan? Kasi pag nag-live si Ping Lacson, makikita wala siyang make-up. O, tsaka pag nag-live si Ping Lacson, wala mang manunood, putyang ina niya. Baka mamaya singilin pa siya ng mga pamilya ng Kuratong Baliling. O, di ba? Mokang Globe. Mokang Globe, maraming salamat sa inyong sa inyong pag-share ng blessing. So talagang wala daw siyang integridad. Bakit ba naman? Nag-conduct siya ng hearing. Nag-conduct ng hearing yung tarantado, wala naman na ipakulong, puros taga dating administrasyon. Puros mga kampi ni Cayetano yung pinakulong na tarantado, si Martin Luther King at saka si Bongbong Marcos, puta hanggang ngayon wala pa rin. Mga walang hiyain si Sandro Marcos na magnanakaw din, wala rin. At saka yung mga congressman na binabanggit na mga congressman, wala rin. Chismoso lang kasi ito si Ping Lacson, pa-epal lang eh. Hindi ba? Heidi Sacro diyan sa sa may Europe ha. Maraming salamat sa iyo. O, pasok. Hindi si Heidi Sacro sa Hong Kong pala to. Diba? Maraming pag-uusapan diyan. Marami pang ibang ebidensya na pwedeng sundin, no? Ang point ko lang guys, hindi to entertainment na debate o dalawang senador na nagbabangayan. Nagtimpi din po ako hindi magsalita. Grabe po ang ginawa niya kay Senator Marcoleta. Tapos nung nakulong na, panay kutya pa, panay pa ang tweet ba ginagamit niya or whatever na kung ano pang sinasabi sa health niya at makulong, etc. And the irony is, it's because of campaign donations. Alam ko rin naman saan nanggagaling yung campaign donations ni Senator Lacson. Diba? Ako po, kinabahan na yun. So, campaign donations. So ngayon, alam nito kung saan nanggagaling campaign donations. Patay ka ngayon.
Patay ka ngayon, Ping Lacson. Pag nilabas ni ano yan, hindi, tsaka ang kapal ng mukha nito ni Ping Lacson, ha. O, tandaan ninyo, ha. Sabi ni Toby Chanko, yung campaign funds na natanggap nito mga putang ina mga ano alyansang bagong Pilipinas, mga ulol na to yung tumakbo ng 2025. Galing daw yan sa flood control project, ha. 60 million binayad nila kay Andrew E. Sumigaw-sigaw lang sa stage, 60 million galing yun sa pera ng taong bayan, ha. O, sinabi yun na dun sa text ni Trigib Olaybar. Oo, nakalagay yun doon na yung pera daw na binigay sa mga kandidato ng alyansa galing sa pagnanakaw. Sino ba ang taga-alyansa? Ayan, si Tulpo, si Erwin Tulpo, si Ping Lacson, si Tito Soto. O, at kung sino-sino pa mga kasamahan nila. O, hindi ko lang alam kung lahat sila nakatanggap ng pera galing sa pagnanakaw o sila-sila lang kasi sila lang man maingay. O, hindi ba? Oh, so pag-uusapan natin dito yung campaign donations ni Mike Defensor na isang pribadong tao, yung dalawang dinamay, mayayaman talaga yun. May mga sariling eroplano yung kaya humanda sila pag nakalabas yung putang ina, uubusin ng mga yun ang pera nila para ipakulong. Etong mga nagpakulong sa kanila. So yung mga yan nagbigay ng kanilang pera hindi galing sa nakaw. Etong mga ginamit nila Ping Lacson, nila Tulpo, nila Tito Soto noong 2025 elections, hindi natin alam kung galing ba yan sa nakaw. So alam nila, ganito kasi sabi ko nga sa inyo, magaling magturo yung mga magnanakaw ng mga magnanakaw kasi sila talaga yung magnanakaw at karaniwan ng mga tinuturo ng mga magnanakaw, dawit lang yan, hindi magnanakaw mga yan. Kaya ngayon, binibisto sila isa-isa ni Cayetano, putsang ina, alam ninyo, kaya dyan sa Senado, si Cayetano walang kaibigan. Ang kaibigan niyan yung mga Duterte aligned lang. Kaya walang kaibigan si Cayetano kasi puta alam ni Cayetano lahat ng karakas na itong mga buwaka ng ina mga senador na ito at itong mga senador na ito, ilag sila kay Cayetano kasi alam nila, putsang ina to si Cayetano, madaldal talaga ito eh. At tapos, ang matindi pa nun, wala silang mahanap kay Cayetano dahil malinis si Cayetano, malinis ang kanyang track record, malinis siya magtrabaho. O, kaya ngayon, gigil na gigil sila sa kanya. Gigil na gigil ang magnanakaw, mga bossing, sa matinong tao, tandaan nyo yan. Si Satanas, galit na galit kay Jesus yan. O, so ngayon, nilalabas ngayon ni Cayetano lahat ng mga baho nila. Unti-unti, ito matindi, unti-unti, para kang pinapatay unti-unti. Okay lang sana kung ilabas ni Lacson, ni Cayetano lahat ng mga baho ni Lacson ng isang bagsaan na lang. Hindi, inuunti-unti niya, inuutay-utay niya eh. Para niyang tinatadtad na pinapaso-paso ito si Lacson. Si Lacson, putsang ina, wala na nagawa sa Senado, nakaabang na lang sa live ni Cayetano. Oy, Lacson, magpakulay ka naman at saka mag-like and share ka naman. Nood ka lang ng nood eh. So, napakabigat po para sa akin na kasi while I was preparing, fixing itong mic na to, tinitignan ko kung plug and play lang to. May lumapit sa akin, tapos sabi sa akin, Sir, support, tuloy kayo, tulong at Sir, totoo ba yung away ng mga senador? Sabi ko, kita nyo, kinukulong na nga yung iba eh. Kaya, oo nga sir, pero parang, so I realized that too many people disbelief, di ba, na ganyan na ang nangyayari. Kahit po kami sa Senado, kasi although si Senator Lacson may history to do that, ginanong din niya yung former Senate President Villar, basta't nakaaway niya, ganyan yung kanyang word niya, hindi ko word down. That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong. But guys, konting patience din kay Senator Lacson kasi one, may amo eh. Ginagawa lang niya yung sinasabi ng amo para pag ginipit ako, ang pagbibintangan siya, hindi yung administrasyon, di ba? Kasi ang importante naman sa kanila, yung boto naman talaga dito sa impeachment, tapos yung chacha or charter change. So I'll tell you more later. What's important po is siguro mga before 2 o'clock siguro po, no? Let me just have coffee, baka mag-lunch. And then let me gather my thoughts. Nag-aaral din ako for tomorrow and Tuesday. And so okay naman po yung sound. So from Jeddah, Saudi Arabia, Miss Zarincia Tobon, Rose sa school, but this is also the time where kung anong gawin namin, kayo talaga maapektuhan eh. So yung buhay natin ngayon ay dahil may mga umabuso ng 70s, 80s, pero may lumaban din at naging bayani, di ba? So it's not about becoming a hero, but it's about fighting for your future. So konting patience sa amin. That's why it's hard for me to debate with people who are in their 70s kasi nakita na nila yung resulta ng mga pagkaganyan na sisip-sip ka sa admin, you sweep things under the rug, tapos grabe na yung sitwasyon. Except, yung, di ba meron boy that cried wolf na kaya lang nabubuko siya. Yung ibang politiko kasi, pag tingin nila, sila nasusunod na presidente o napapangakuan sila, biglang nagkakaroon ng blind side, biglang hindi na nakikita yung mali ng amo nila kasi tingin nila. So, doon nabuo yung Marcos na rin movement, di ba? So, yung Marcos pa rin, yan yung mga dating loyalist. Yung Marcos na rin, yung lahat nung pigilan natin si VP Sara kasi ang taas sa survey, baka hindi natin matalo yan. So, paano yun? Sobrang daming corruption during this administration. Hindi, tayo naman ang papalit eh. So, yun. Tapos, ilan na silang pinangakuan? Diba? Sa Senate lang, ilan silang umaasa na pag na-impeach, sila napapalit. Isa na si Senator Lacson doon. Ang problema, kung diniretso at ginawa niya lang ang trabaho niya at talagang sinundan niya yung ebidensya, hindi yung amo niya, edi sana po,
baka siya pa ang iboto kong presidente o ikumpanya. Mag-iipon pa ako, di ba? It's not too late, di ba? It's not too late. Bakit? Sa sobrang dami niyang alam, he can still tell people the whole truth. Ilan po throughout history na may mga record din, maaring hindi perfect yung record, maaring masama nga record, may mga iba nga criminal, pero nung naging state witness or naging yung binukas yung loob, sinabi yung buong katotohanan, in-embrace at minahal din. So, let's hate the sin but not the sinner. So, don't hate Senator Lacson but hate what he's doing now. Meron pa rin sa loob niya who wants to tell the truth, but yun nga, ang tingin niya kasi, pag sinabi yung the whole truth, ang makikinabang yung Vice President. So, I will follow my oath and be fair. Justice ang gagawin po natin sa impeachment. Having said that, hindi pwedeng manahimik sa overall na nangyayari sa ating bansa. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili